Ikaw ba ay matalino at maamo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 16 to 23, and I read it for you. See, I am sending you out like sheep into the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Beware of them, for they will hand you over to councils and flog you in their synagogues, and you will be dragged before governors and kings because of me, as a testimony to them and the Gentiles. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say, for what you are to say will be given to you at the time. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will betray brother to death, and a father his child, and children will rise against parents and have them put to death. And you will be hated by all because of my name, but the one who endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to the next. For truly I tell you, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes. Sa panahon po natin ngayon, madalas nating marinig ang payo na huwag kang magpapalamang. Kaya marami ang nagiging mapagmatsyag. Natuto tayong maging maingat sa ating mga desisyon, sa ating pakikitungo sa tao at sa mga sitwasyong maaring makasakit o makapanlamang sa atin. Ngunit kung minsan, sa sobrang pag-iingat, nagiging matigas na rin ang ating puso. Nawawala ang kabaitan at tiwala. Sa kabilang banda naman, may mga taong napakabait, ngunit madaling malinlang at maabuso. Kaya ang tanong, paano ba dapat mamuhay ang isang tunay na alagad ni Kristo? Sa ating pong binasang Ebanghelyo, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kaya maging matalino kayo tulad ng ahas at maamo tulad ng kalapati. Napakagandang balanse ng paanyaya ni Jesus. Hindi niya po sinabi ng maging tuso tulad ng ahas, kundi matalino. At hindi rin niya sinabi ng maging mahina, kundi maamo. Ang pagiging matalino ay ang paggamit ng isip na bigay ng Diyos. Marunong tayong kumilala sa tama at mali. Hindi tayo padalos-dalos sa ating mga desisyon. Alam nating umiwas sa tukso at sa mga sitwasyong naglalayo sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagpapagamit sa kasamaan. Ngunit kasabay nito, tinatawag din tayo ni Jesus na maging maamo. Ang kaamuhan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na marunong magtimpi. Ito ang kakayahang magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig, magpatawad kahit nasasaktan at manatiling mapayapa kahit tayo ay inuusig. Si Jesus mismo ang pinakamagandang halimbawa nito. Alam niya ang mga balak ng kanyang mga kaaway, ngunit hindi siya naging mapaghiganti. Nanatili siyang mapagmahal at tapat sa kalooban ng Ama. Sa mundong puno ng panlilinlang at galit, hindi sapat na matalino lamang, sapagkat maari tayong maging mapagmataas. Hindi rin po sapat na maamo lamang, sapagkat maari tayong madaling matangay ng mali. Ang nais ni Jesus ay pagsamahin natin ang dalawa. Isip na marunong kumilala ng katotohanan at pusong marunong magmahal. Ang tunay na alagad ni Kristo ay hindi tuso, hindi rin padalos-dalos. Siya ay matalinong kumikilos at maamong umiibig. Kapag ang isip ay ginagabayan ng karunungan at ang puso ay hinuhubog ng pag-ibig, doon tunay na makikita ang mukha ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, pagkalooban mo kami ng karunungang gumawa ng tama at pusong maamo na marunong magmahal at magpatawad. Sa lahat ng aming ginagawa, naway maging tapat kaming saksi ng iyong kabutihan.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.